Good morning mga boss sa Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-12 sa buwan ng Marso sa taong 2014. Ako si Julius Disamboron at narito ng mga balita sa umagang ito. Una sa ating balitaan, pinaiimbestigahan ng pamahalaan ang napaulat na nabubulok na mga relief good items sa nasalantang lugar na nakalaan para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Ang detalye mula sa aking report. Kasabay ng mga naglalabas ang ulat hinggil sa posibleng kakulangan sa pamamahagi ng relief goods sa mga naging biktima ni Bagyong Yolanda o na hayan sa Kabisayaan noong 8 ng Nobyembre, nais ngayon itong ipasuri at paimbestigahan ng Malacanang sa ilang ahensya ng pamahalaan. Kaugnay ito sa mga sinasabing hinahayaan na lamang umanong masira o mabulok ang mga relief goods sa halip na maipamahagi sa mga nangangailangan. Sa ginanap na pulong pambalitaan, sinabi ni Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio San Nicoloma Jr. na nais malaman ngayon ni Pangulong Aquino kung sino ang responsable sa kapabayaang ito na siyang nagdudulot ng pagkakaaksaya. Dapat po siguro kung sino ang nagpaparatang yan dahil yan ay seryosong paratang, magharap ng konkretong katunayan. Dahil hindi naman po tungkulin ng pamahalaan ang lumabag sa batas. Tungkulin po namin ang magpatupad sa batas, protektahan ang kapakanan ng mga mamamayan. Kaya kung sino man ang nagpaparatang na ang ginagawa ng pamahalaan ay taliwas doon, tungkulin din nilang magpakita ng konkretong pruweba at hindi naman makatuwirang dungisan ang karangalan ng sino mang opisyal na walang batayan. Kasama din sa nilinaw ang umano'y pagtatapon ng ilang nabulok na relief goods gaya ng biskwit, bigas at canned goods. Una ng pinabulaanan nito ni for Development Secretary Dinky Soliman. Aniya, ito ay posibleng nagmula lamang sa nagpapanggap na DSWD personnel at impostor ng kalihim. Gayunpaman, hinikayat ng palasyo ang mga nag-aakusa na gumawa ng formal na reklamo. Maging ang magpapakita ng katunayan sa usaping pagpapapirma umano ng DSWD sa mga survivors bilang patunay na kontento sila sa ginagawa ng gobyerno sa lugar. Kung matatandaan, matapos ang kinalabasang epekto ng bagyo, bukod sa pamahalaan, kasama din sa mga nagpaabot ng tulong ang ilang pribadong kumpanya mula sa loob at labas ng bansa. Patuloy pa din namang inihayag ng Malacanang na nananatiling prioridad ng pamahalaan na tulungang makabangon ng mga lugar na matinding napuruhan ng kalamidad at tuluyang maibalik sa normal ang pamumuhay ng ating mga kababayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamboron.